Napahamak si Eugene sa pagtangkang iligtas ang isang bata. Ngunit hindi pa napapanaw ng kanyang pagpanaw. Kaya't binigyan siya ng pagkakataon na muling mabuhay. Kailangan niyang alagaan ang itlog ng espiritu ng halimaw. Sa pamamagitan nito, muli siyang makakabalik sa kanyang katawan upang makapiling muli ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang pangako ni Alfred. Buhay nga ang itlog na to, Charlene! Pero hindi pa ayos ang lahat. Sa palagay mo kaya, Charlene, nagsisimula na siyang lumaki dahil sa ginawa kong kabutihan? Ha? Ewan ko. Pero hindi ko pa rin alam kung paano ko gagawin ang mga sinabi sa akin. Ano kayang gagawin ko? Basta ang alam ko, ang pagsunod-sunod mo kay Jenny ay hindi makakatulong sa iyo. Tama na, Charlene! Hindi naman yan ang balak ko eh. Masama lang kasi ang kutob ko eh. Ikaw naman, kung magsalita ka parang si Alfred, laging may duda. Ang mabuti pa, ibigay mo na sa amin ang pera mo para hindi ka na masaktan. Puto na rin yung iba mong gamit, ibigay mo na, ha? Bawa na po kayo. Umanda ka! Sige na, bigay mo na ang gamit mo. Sandali lang! Si Alfred. Mga taga-kabilang eskwelahan kayo, hindi ba? Ano namang klaseng masamang hangin na nagdala sa inyo dito? Jenny, pwede ka nang umuwi. Pero teka, Sige na, at kami na ang bahala dito. maraming salamat sa iyo. Ngayon, hindi ko mo papalampas sa mga ginawa niyo sa kaeskwela ko. Sige, ako naman ngayon ang harapin niyo! Ayaw mo talaga, ha? Tama na. Ang galing naman palang lumaban ni Alfred, ano? Sige, kaya mo yan. Pinatawag ko kayo dahil may masamang balita akong natanggap. Nakikipag-away daw kayo sa mga estudyante sa kabilang eskwelahan. Sobra na kayo! Alam nyo bang hindi tama ang ginawa niyong pakikipag-away? Nagsisermo na naman. Ginawa lang naman nila yon para kay Jenny. Kung ano man ang dahilan mo, baliwala sa kanila yon. Mukhang hindi kayo nagsisisi. Hindi ko kayo matutulungan. Ikaw, Eric, pinayagan ka pala ng eskwelahang mag-part-time job, ah. Totoo ba to? Opo. Hindi na ngayon. Pero wala pong kinalaman ang away na yun sa trabaho niya. Parang awa niyo na, patawarin niyo po ako. Kailangan ng nanay ko ang tulong ko. At maliliit pa po ang mga kapatid ko. Kailangan ko ang trabaho niya para mabuhay. Pakinggan niyo ako mabuti. Lumaban na si Eric dahil nasuntok siya. Ako nagsimula ng lahat, kaya ako lang ang dapat managot. Sige. Patatawarin ko kayong lahat sa ginawa niyong gulo, pero sa isang kondisyon. Kondisyon? Ang gusto ko, hindi kayo makikipag-away ng 1 linggo. 1 linggo? Mr. Rino, paano naman po kung kami ang hinamon nila? 2 oras na lang po. Sige na, sir. Alfred! 1 linggo kung ganun. Kaya mo ba yun, Alfred? Para naman sa'yo yan, eh. Kung ganun, may usapan na tayo. Hindi maganda ang nangyayari, ah. Pinahamak ni Alfred ng sarili niya sa isang kasunduang sigurado kung hindi niya kayang tuparin. Katulad rin sa Eugene, mahilig makipag-away sa pagkakataong ito. Mapapatalsik na natin siya sa eskwelahang ito. Wala na si Eugene. Mawawala pa si Alfred. Gaganda na uli ang reputasyon ng eskwelahan natin, ano? Ganun pala ang plano nila.
Sinasabi na nga masama ang mga balak nila eh. Hindi pala sila mabuting guro. Ginagalit nila ako. Makikiusap ako. Sundin na natin ang kanilang kasunduan. May sakit ang nanay ko ngayon. Dahil dito, sa akin sila lahat umaasa ngayon. Nahihirapan rin pala siya sa buhay nila. Huwag ka mag-alala, Eric. Titigil muna ako sa bahay ng 1 linggo. Pangako sa iyan. Salamat, Alfred. Ang mabuti pa, umuwi na tayo na maaga ngayon para makaiwas tayo sa gulo. O paano mga barkada? Una na ako sa inyo ngayon. Paninindigan talaga ni Alfred yun. Kaya yun talagang gawin yun? May malasakit pala si Alfred sa mga kaibigan niya. Sinasabi lang niya yun. Maghintay ka. Maya-maya lang sigurado makikipag-away na rin yan. Ha? Huh? Lagot ka ngayon pag nahuli kita. Si Sir. Talagang gusto niyang mapatalsik na si Alfred. Huh? Alfred, kanina pa kami. Makalis na nga. Si Alfred, tumatakas! Hindi ako tatakas. Papalag ako. Ang lakas naman ng loob mo. Nag-iisa ka na nga lang eh. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa amin kahapon. Ganun na. Sige, umpisa na natin. Naku, masama to. Oo. Ayos na! Ayos na! Ayoko na ng gulo. Kaya kung gusto niyong gumanti sa akin, ay umpisahan niyo na. Ha? Ano daw? Buti naman. Sige, lumabang ka naman, Alfred, para patas tayo. Salamat, Alfred. Ba't di mo ituloy? Lumabang ka! Sabot! Kawawa naman siya. Oo nga. Si Alfred. Pakiusap, ako na lang ang gantihan niyo. Huwag niyo nang idadamay pa ang mga kasama ko. Tumahimik ka, Alfred. Getting you more fun anyhow. Inaasahan to. Kailangan mag-isip ako ng ibang paraan. Alfred, anong nangyari sa'yo? Hinarang ako ng mga nakaaway natin kahapon. Pero hindi ako nakipag-away sa kanila. Alfred! May kasunduan tayo, di ba? Alfred, Huh? anong nangyari sa mukha mo? Gusto ko malaman nyo na hindi ako nakipag-away. Ganun ba? Kahapon nakausap ko ang iba pang mga guro. Sabi nila masyado raw akong mabait sa inyo. Ano po? May dagdag pa akong kondisyon para sa inyo. Kailangan makapasa kayo sa physical science test na ibibigay ko 3 araw mula ngayon. Ha? Paano po kung hindi makapasa? Simple lang. Hindi ka napapayagan ng eskwelahang makapagtrabaho. Para yun lang, di mag-aaral tayong mabuti. Kamuntik na yata akong makapasa nung huling exam. Muntik lang? Ako nakapasa yata ako. Ikaw, Eric, ano? Bagsak ako. 39 lang ang nakuha ko nung huling exam. Ikaw, Alfred, ano nakuha mo? Pasado ka ba? Ha? Pito lang ako! Naku, ngayon ko lang nalaman na mas magaling pa pala ako kaysa kay Alfred. Bakit? Ano ba nakuha mong grado? 12 points! Don't worry, fellas. We got plenty of time. If I study all night, then maybe you can. Not a chance in hell.
two types of volcanoes, cone shapes and the... now you say that word. At least it looks like he's thinking hard over there, right? If he thinks too hard with that bruised head of his, it might just explode. Yeah, I'm worried. Even if Kuwabara studies until he's blue in the face, he still couldn't score more than 30 points on this. Let's see, what if these are... Si Alfred, mahirap paniwala ang nag-aaral na talaga siya. Ha? Mukhang mahirap yung pinag-aaralan mo, Alfred, ah. Mabuti nakita ka namin. Hindi pa namin nakakalimutan ang atraso mo! Sige. Pero hindi na ako makikipaglaban sa inyo. Gumanti na lang kayo hanggat gusto nyo. Huh? Mabuti kung ganon. Tayo na! Doon tayo. Sa'yo! Eto ba? Alfred! Kalimutan mo na lang ang trabaho ko. Sinong gumawa niya sa'yo? Balikan natin! Huwag na. Ayos lang ako. Baliwala to. Kung ikukumpara natin to sa ginawa sa akin ni Eugene. Alfred, Mabuti pa. Mag-aaral na tayo para sa exam. Nasaan na nga ba ako? May isang salita pala itong si Alfred. alam mo, siya ang pinakamatapang sa lahat ng mga nakalaban ko. Nag-aalala pa naman ako sa kanya. Nandito lang pala siya at natutulog. Alfred! Alfred! Gumising ka! Bukas na ang exam nyo! Tulog na tulog siya. Papasok na lang ako sa panaginip na. Eugene! Sa wakas, makakaganti na rin ako sa'yo. Teka lang! Mag-aaral ka muna para sa test niyo bukas. Oo nga pala, no. Mas importante nga pala yun. Bakit pula ang ating dugo? Aba, madali lang yan. Dahil sa mga red blood cells. Ano ang pigment? Di hemoglobin. Bakit tumitigas ang dugo? Dahil mayroong platelets. Magaling. Ayos na. Nagsasamang carbon dioxide at oxygen. Hindi ba si Alfred yun? Balita ko, hindi na lumalaban kahit hamulin mo siya eh. Tara, tignan natin kung totoo nga yan. Alfred! Sandali lang, Alfred! Harapin mo kami ngayon din! Teka, nag-aaral na mabuti yung tao eh. Huwag niyo i-istorbohin yan. Wala namang ginagawa sa inyo yan eh. Hanggang dyan na lang kayo! Bakit natigilan ka? Masama ang kutob ko, Jonathan. Huwag na tayong tumuloy. Ano ba pinagsasabi mo? Tayo na! Ang kulit niyo, ha? I keep forgetting. I know. Tumigil kayo! Christine! Hinimatay siya. Sabi ni Shirley, huwag akong sasanin sa katawan ng tao. Pero sa pagkakataong ito, Anong nangyari? Abunin! Alfred! Sabi na huwag istorbo yung tao eh! Tumigil na kayo! At bakit? Sino ka ba? Ako lang kalabarin niyo kung gusto niyo! Hindi ko gusto pa bumabarin niyo! Itong sa'yo! Eto naman ang sayo!
nga ba yun? Pinag-aralan ko to kagabi. Ano na nga ba yun? Alfred, tandaan mo ang panaginip mo. Ah, oo nga pala. Eric, siguradong papasa ako sa test natin. Totoo ba yun, Alfred? Oo, ilang beses kong sinek ang papel ko pagkatapos ng test. Kaya hindi ako maaaring magkamali. Maniwala kayo sa akin. Binabati kita. Kayang-kaya mo pala, Alfred. Ah, wala yun. Tinutupad ko lang kasunduan natin. Alfred, kaya mo pala kung gagawin mo. Ha? Ano? Paano nakapasa si Alfred sa test ko? Anong gagawin ko? Mukhang mananalo sila sa kasunduan namin, ah. Ha? Huwag kang mag-alala. May naisip akong paraan. Sa umpisa pa lang, wala nang nakasulat na sagot dyan. Tayo lang ang nakakalam. Oo. Ha? Ano? Muntik ka lang pumasa, Alfred. Sayang. Pero ikinalulungkot kong sabihin sa'yo na hindi sapat ang pag-aaral na ginawa mo. Hindi! Ang usapan ay usapan. Titigil si Eric sa pagtatrabaho. Hindi totoo to. Alam kong pasado ko. Ha? Nakapagtasa ka. May sagot ako sa huling tanong pero binura niya. Sabi ko na nga ba? Sandali! Dinaya niyo ko! Alfred, ginawa mo lahat para kay Eric. Isa kang tunay na kaibigan. Huwag mong sayangin ito dahil lang sa kanya. Alfred! Kung itinuloy mo yun, tapos ka na, Alfred. Pero pagsak ka pa rin kahit ano ang gawin mo. Naintindihan mo? Nasaktan ka ba? Ha? Nakita niyo ba yun, sir? Talagang wala nang galang si Alfred, di ba? Oo. Pero sa ginawa mong pagbura sa papel ni Alfred ay higit na kawalan ng galang para sa kanya. Ha? Paano ninyo nalaman? Ikaw ang dapat parusahan at hindi si Alfred. Ang mabuti pa'y ayusin mo na ang gulong ginawa mo dito. Kung hindi, ikaw ang masisipa at hindi si Alfred. Oh! Alfred! Magandang balita. Pinayagan na ako ng eskwelahan na makapagtrabaho muli. Nakapasa tayo lahat, Alfred! Ha? Totoo? Alfred, napakabuti mo. Ginawa mo yun para sa akin. Pinasaya mo ako. Wala yun, Eric. Gumawa ako ng paraan para pigilan siya. Nakakagulat dahil narinig niya ako. Hindi niya narinig ang mga sinabi mo. Ha? Pero, Hindi niya narinig ang boses mo. Pero naramdaman niya ang gusto mong sabihin dahil nagtugma ang inyong nararamdaman at nakarating ito sa kanya. kay Alfred, imposible yata yung sinasabi mo, Charlene. Huwag ka nang mahiya, no? Charlene, nagkikita ata tayo ni Alfred, ha? Hindi, pero nararamdaman niya tayo dahil naniniwala siya sa mga kaluluwang tulad natin. Salamat. Alfred, sino ba ang kinakausap mo doon, ha? Ha? Wala.